In this video, pag-uusapan natin kung ano nga ba yung Shopify and kung paano tayo makakagawa ng sarili nating Shopify store para sa ating digital products or online businesses. So this is a full, easy, step-by-step tutorial na masusundan ninyo. So stay tuned lang po kayo till the end of this video. Hi learners! Welcome back to our channel. Ako nga po pala si Rose. At kung bago ka pa lang dito sa ating channel, i-click mo na ang subscribe button pati na rin ang notification bell para updated ka kung may mga bago tayong upload na video na pwedeng makatulong sa'yo. So now learners, to begin the process, alamin nga po muna natin kung ano nga ba itong si Shopify. So ito nga pong si Shopify ay isang all-in-one e-commerce platform na ginagamit ng mga entrepreneurs around the world para magbenta online. Wow. So parang sarili mo yung tindahan sa internet na ikaw yung may control sa itsura, products, at checkout system. So now, since alam na natin kung ano si Shopify, ngayon naman ituturo ko sa inyo kung paano tayo makakagawa ng Shopify store at kung paano tayo makakapag-list ng product. So the first thing we need to do is punta nga lang tayo sa website ni Shopify, which is shopify.com. And then merong magpo-prompt na ganito. So here we can create an account by linking our email, Google, Apple, or Facebook account. So here I recommend na mag-sign up tayo via our email or Google and make sure lang din natin na active yung gagamitin natin na account. And dito rin, mas maganda na meron tayong separate email para sa Shopify store lang natin. So dyan naman pwede kayong gumawa via Gmail. And then once na okay na, pwede nyo nang i-link directly yung Google account nyo dito. So now, ayan, mararaw tayo dito. And here, kailangan lang natin i-set up yung plans natin. So usually for new account, meron ditong 3 days free trial and $1 payment every month for 3 months. So here, merong 3 options which is basic, Shopify, and advanced. So dito I suggest kung decided talaga kayong gumawa ng Shopify store, might as well choose your plan now. So by doing that kasi, mas mamamaximize nyo yung features dito kay Shopify, like putting your own domain, and makakagawa kayo ng sarili nyong sample orders, and makakapag-set up kayo ng payment options. Pero dito naman kung totally beginner ka, we can start with basic and we can upgrade naman anytime once ready na kayo. Now, going back to proceed, input lang natin yung payment details na kailangan. And then ito, after that, meron lang magpo-prompt na ganitong mga questionnaire. So, skip na muna natin yan and sagutin na lang natin later. So, once done, ayan, mararoute na tayo dito sa ating Shopify dashboard. So, ang una kong ang ituturo sa inyo is yung pag-build ng Shopify store natin. So, to set up our store, punta nga lang tayo dito sa sales channel. And from here, makikita na natin itong online store. So here, meron lang ding mga sub-menu, pero focus muna tayo dito under ng themes. So here, currently, ang default niya is yung Dawn. Pero if you want, meron pa tayong ibang option. So scroll down lang natin yan. Then select natin itong Visit Theme Store. So yan, dito merong iba't ibang klase ng theme na pwede nating pagpilian. Pero take note lang, yung iba dito meron ng fee. Pero don't worry, kasi ang maganda dito, meron silang 23 na free template na pwede nating gamitin. So pili na nga lang tayo dito, and for me naman, okay lang tong mga free kasi pwede naman natin yang i-customize. So here, ayan, meron silang mga bago, and to check that, click lang natin yan, and then select natin itong View Demo Store. And then after that, ayan, makikita na natin yung itsura ng store natin kapag ito yung theme na pinili natin. So now, for my store, ito nga pong Tinker yung pipiliin ko. So to use that, select lang natin itong Try Theme. Now, ito mararaw tayo dito, and as you can see, nandito na nga yung theme na pinili natin. And para maging current theme natin yan, select lang natin itong Publish button. Then once done, ayan, Tinker na nga yung current theme natin. So now, para malagyan natin yan ng details ng store natin, kailangan nga po natin yung i-customize. And to do that, select nga lang po natin itong Customize button. And then, ito na yung makikita natin. By the way, in customizing our Shopify account, we need to familiarize yung mga panels and features na nandito sa dashboard. So here sa left side, merong tatlong icon which is yung sections,
settings, and app embeds. And makikita rin natin under ng sections yung header, template, and footer. So basically, ayan yung mga sections ng Shopify account natin. Aside from this, dito sa taas, pwede rin nating ma-view yung project natin via desktop or mobile phone. So now, let's start. And the first thing nga na gagawin natin dito is to add details dito nga po sa shop natin. And ang una nga po nating i-edit is itong header, which is ito parang call to action din natin. So like for me, ang ilalagay natin dyan is itong turn your digital products to income. So dito, it's up to you. Pwede mong palitan yung font, size, or weight niyan. Now, once we're okay with that, maglalagay naman tayo ngayon ng cover photo nung shop natin. And here I suggest gamit tayo ng Canva and then i-export na lang natin. And then kapag meron na tayong image, select lang natin itong cover photo and then here sa right side, tap natin itong select button under ng image. And once we're here, upload image lang tayo and then select done. After that, ayan, lalabas na yan dito sa ating cover photo. And now, ang next naman is ilalagay na po natin yung logo natin. So here naman, again, kung wala pa kayong logo, pwede kayong gumawa niyan sa Canva. So tayo, ayan, ito yung logo natin na ginawa natin inside Canva and then i-export nga lang natin yan. And then ito, kapag meron na tayong logo, punta tayo dito sa settings and then here sa left section, i-click nga lang po natin itong logo and favicon section. So punta nga tayo sa default logo, then select and upload image lang tayo. So now, once uploaded na yan, makikita na natin yan dito. And as you can see, maliit yan. So pwede natin yan i-adjust based dun sa liking natin. So once we're done, ang next step naman is palitan naman natin yung mga details na nandito. So click lang natin ito, then nasa right side yung text box section. So dyan natin ilalagay yung best seller. And then here, ayan, palitan din natin ito ng best seller. So as you notice, ayan, wala pa tayong product. So later, ituturo nga po natin yan. So basically, that's it. Maglalagay lang tayo dito ng mga marketing images natin and description. So yan naman, pwede natin gawin yan with the help of Canva and ChatGPT. Now, proceed naman tayo sa pag-list or pag-add ng product natin. So to add product, save muna natin itong project natin and then balik tayo sa homepage. So now here sa homepage, select natin itong product. So from here, tap natin itong add product. So dito, basic details lang yung kailangan. So kung may listing na kayo like with Rocket PH, lagay nyo lang din yung same details. And if ever naman na wala pa tayong listing sa kahit anong digital store, pwede nga po tayong matulungan ni ChatGPT sa paggawa ng product description ng listing ng product natin. So tayo, since meron na tayong listing with Rocket PH, kukunin na nga lang po natin yung details doon and ika-copy paste nga po natin yan dito sa ating Shopify store. So dito nga yan, ilalagay lang natin yung title, yung description, and yung product mockups natin. So i-upload lang natin yan dyan. And then after that, pipili nga lang po tayo ng category ng digital product natin. So dito usually ang ginagamit ko is yung bundle. Pero dito nga, since yung nilist po natin is BC Book, under po yan ng ebooks. So ilalagay nga lang po natin yan dyan. And ang next step naman is yung paglalagay ng price ng product natin. So dito, ayan, ilalagay nga natin is 149 pesos. By the way, kung mapapansin niyo, meron nga po ditong compare at price. So ayan nga po yung madalas yung nakikita kapag merong discount. So like for example, 149 pesos nyo po yan gustong ibenta. So pwede nyo nga pong ilagay dito sa compare at price yung 500 pesos para nga po lalabas na discounted yan. And kung ayaw nyo namang lagyan yan, pwedeng 0 lang. And ang next naman is itong cost per item, profit, and margin. Pero dito nga, since yung product natin is digital product, wala nga po tayong ginastos dyan. So walang cost yan. So 0 po yung ilagay natin. And then after that, yung next na po dyan is inventory. So dito, since digital product, again, pwede nating i-skip yan. And next naman is shipping. So again, dito, since digital product nga po yung nilist ko na product, wala nga pong shipping yan kasi walang physical item. So isi-send nga lang po yan digitally. So dito, hindi na nga po natin kailangan ng shipping. Pero if ever na physical product nga po yung ililist ninyo, ilalagay nyo lang po yung weight dito. And pwede rin tayong mag-add ng custom information. After nyan, proceed na tayo dito sa pinakababa. Ito nga pong search engine listing. So ito for me, napaka-importante nyan kasi ito nga po yung lalabas kapag merong nag-search sa mga search engine, doon nga po sa product natin. Kumbaga, dito nga kailangan po natin ng proper SEO para nga po kapag kayong customer merong sinearch na specific product sa internet, lalabas nga po agad yung product
product natin. So like for example, ito pwede tayong maglagay or mag-customize ng page title and yung meta description, which is ayan nga po yung importante nating malagyan ng mga SEO kasi ayan nga po yung hahanapin ng internet kapag ka nagsisearch nga po yung customer. And aside from that, ayan, pwede rin tayong maglagay dito ng URL handle. So customized link nga po yan ng product natin in relation dun sa Shopify shop natin. So now, kapag na-fill up na po natin yan, dito naman tayo sa right side. So mag-focus lang tayo dito sa product organization. So here, mas maganda na meron nga po tayong collection. Kumbaga, ayan po yung folder natin para nga po mas madali siyang makategorize ng mga customer natin. So now, after nga po natin ma-fill upan lahat ng kailangan na details dito, itap na po natin itong save button. And ayan, so as you can see dito sa shop natin, makikita na natin yung in-add natin na product. And now naman, kapag tapos na tayong mag-add ng product at mag-set ng shop natin, ang next step naman is to customize our own domain. So yung paglalagay naman ng sariling domain, optional lang po yan. So kung beginner kayo, pwede naman kayong mag-start sa default. Pero if you want something na matatandaan ng customer, mas maganda rin na meron tayong sariling domain. So for this, pwede kayong bumili directly with Shopify. Para mas mura, you can use GoDaddy. So for payment setups and withdrawals naman, magkakaroon tayo ng separate video about dyan. So ilalagay ko na nga lang din yung video link niyan dyan sa ating description box below. And now, once we're done with everything, kapag na-setup na nga po natin lahat, pwede na nga po natin i-market yung shop natin sa ating mga potential customers. And by the way, if you're interested in selling resellable digital products, you can check our Shopify store below. And ayun, so I think that's it for our video today. Hope you like this video and sana nakatulong po itong video na to sa inyo. And if you have more questions, pwede kayong mag-comment dyan sa baba and I will do my best to answer your questions. And ayun, so goodbye for now, learners. Have a great day.